So, meron ako nakitang post mga ate at kuya. And, sino kaya ang tinutukoy nito? Sabi ko. Actually, nauna kong, alin ba ang nauna? Nakita ko yung post ng patungkol dito sa nagwaldas di umano, or ito yata nakita ko. And then, syempre, napanood ko rin kay Queen Bojaquera, kaya naisip ko, baka may puting ahas na namang nagtimbre sa kanya. Pero ito nga po yung una kong nakita kanina. At paki-interpret na lang sa akin kasi baka hindi ko ano ba yan? I-translate no ng sakto kasi Visayan post po ito or Visayan dialect. Hoy, pagkayawa ngano ko giban sa DNR page. So napakadamonyo daw. Bakit daw siya binan sa DNR page? Itong isang political page din. Siguro, kung sino mang tao ito. Dato Lapu-Lapu. Yan si Lapu-Lapu. Nag-comment raman kog lalong yayaman ang natural resources natin. Mabuhay kayo. Magandang comment niya, di ba? Lalong yayaman ang natural resources. Kasi Department of Environment and Natural Resources. Bakit siya binlock? Bakit siya ginban? So, hindi siya makakomment doon. And then I saw this post this is from billionario.com, shared by Kuya Jay Sonza. Dito galing yung picture na yan. Yan. Kamukha niya si Dora. Or si Velma, kung sino man nakahawig. Sabi dito ng billionario.com or billionario page. Bilyonaryo. Kaya pala shinare kasi bilyon-bilyon di umano ang winaldas. Saya-saya. Malaking page po itong Billionario dito sa Facebook. Environment Secretary Antonia Yulog Loizaga, ang ganda ng apelyido, artistahin. May, di ba rin yung mga Yulo kilala dyan sa Maynila? Right? Oo. Meron kasing artista dati na nagpapasexing lalaki na Yulo Tapos Loizaga, parang Teresa Loizaga, Diego Loizaga, yung gumanap na kuting sa Made in Malacanang. Ang gumaganap na kuting sa Made in Malacanang, right? Si yung anak ni Teresa Loizaga at saka ni Cesar Montano, si Diego. Artistahin, di ba? Antonia, parang ang yaman-yaman. Parang kainan sa Tagaytay, no? Casa Antonia, mga ganyan-ganyan. Yan daw, Environment Secretary traveled every month overseas at the expense of the national budget, with her bill reportedly reaching 1.1 billion in 1 year. Isang taong kakabiyahe 1 billion, samantalang ako, ang pamasahe ko pa uwi ng Bisaya, 7,000 pesos. Ilang beses ako makakabiyahe sa isang taon? Isang beses. Dati nga every other year. Ibig sabihin, may taon na hindi ako nakakauwi sa amin. Lalo nung pandemic, isang beses lang ako bumiyahe. Domestic flight lang yan. Local travel lang. 7,000 pesos. International travel, maybe pag pupunta ka ng Anemika, mga 50k ang ticket mo, no? Maybe more. Like 100k, hindi ako sure Pero pupunta ka ng Japan, I think aabot ka ng 50k, right? Kung Korea pupuntahan mo, mga 30k. Bumili ka na lang ng sales. Para makamura. Diba? Ang kanyang travel ay every other month. Ayan nga, traveled every other month. Ibig sabihin, isang beses, babiyahe siya halimbawa ng January, Feb, hindi siya babiyahe. Parang ganon. March, biyahe siya ulit. April, hindi muna. Alternate, right? So, parang 6 times a year ang biyahe niya. Kasi 12 months in a year. Every other month, daw hindi buwan-buwan. Diba? So, 6 na beses lang siyang bumiyahe, gumastos na siya ng 1.1 billion pesos. Bakit? Sino ang kanyang entourage? Sino ang kanyang kasama? Ilang batalyon ang kanyang kasama? Ano ang kanyang objective or ano ang kanyang layunin sa pagbiyahe? A-attend ba siya ng mga seminars, workshops, pag-aaralan ba niya kung paano ang mga latest technology pagdating sa pagmimina, ganon? So, 'di ba dapat yung mga mining na yan, hindi nga dapat yan pinupush dahil nakakasira ng environment.
Yung dating DNR Secretary, yung parang kapilyedo nung ABS-CBN, yung pumanaw na, hindi ko narinig na, sino nga yun? May namatay na eh, di ba, na ano, maigsi rin ng buhok na payat na babae. Parang associated yun sa mga may, Lopez, Gina Lopez, that right? Gina Lopez, hindi natin narinig na gumastos ng bilyon sa biyahe. Hindi rin natin narinig na bumabiyahe during PRRD's term. Ano ang ibinabiyahe? Ano ang dala-dala, ano ang iuuwi, at bakit kailangang bumiyahe? Anong meron sa kalikasan ng mga ibang countries na wala sa atin na dapat niyang malaman at matutunan? Ano ang pwede niyang bitbitin? Ang klima ba ng ibang bansa ay sakto sa klima natin? Yan sinasabi ko kanina. Ano ang pwede niyang daling species of plants, trees, and whatnot, flower, di ba, ornamental plants, and lahat na. Na manggagaling sa ibang bansa na makakatulong para maging healthy ang ating forest, ang ating kapaligiran. Ang sabi ni Queen Boljakera, hindi ako may sabi nito, bag woman daw ito ni Ahas. Can you confirm, ma'am? Tony Loizaga, parang Tony Gonzaga, di ba? Kasi Antonia, Tony daw yan eh. Can you confirm, Secretary Tony Loizaga, na ikaw ay bag woman ni Ahas? Kung gumagamit ka ng diplomatic passport, malamang hindi na ini-inspection ang eroplano mo or ang mga bit-bit mo. Hindi ka na dadaan sa, ano ba yan? Sa immigration or whatnot, sa customs, whatever. Sa kung ano mang mag-i-x-ray sa airport. Diba? Dire-diretso ka na pa labas-masok. Kasi nga official ka ng gobyerno ng Pilipinas. So wala nang pagdududa ang, 'di ba? Ang staff diyan sa airport kung ano man ang iyong mga dala-dala. Hindi ka naka-questionin because of your diplomatic passport. Sabi nga, pati mga kamag-anak mo gumagamit din ng ganyan, diplomatic passport. So ano ang bit-bit ng kanyang eroplanong sinasakyan at bakit bilyon-bilyon? Ano baga ang sinasakyan niyang eroplano? Anong klase? Baka gumagamit siya ng Boeing. Yung malakihang eroplano, mga atat kuya, ganun ba yun? So saan siya nagsistay? Anong klaseng hotel? Ang 7-star hotel? 5-star hotel? Ano ang kinakain niya? May bit-bit din ba siyang chef? May mga gold leaf ba ang kanilang mga caviar at mga steak na kinakain abroad? Bakit umabot ng bilyon? 6 na beses lang palang bumiyahe. Once every 2 months, yung every other month na sinasabi. Tama ba? 6 na beses lang lumabas sa isang taon. Umubos ka ng bilyon? Feeling ko hindi ka uubos ng 100 million, mga ate at kuya eh. Diba? Ano sabi ni Kuya Jason kayo naman, nag-inspection marahil ng mga quarry, yung mga like mga pinagkukunan ng mga buhangin, ganun, bato, lupa, quarry eh. Open mining sites at reforestation projects sa Europe, North and South America, Southern and Northern Africa, grabe ang biyahe. Oceania, Atlantic siguro yan, Antarctic maybe, Middle East Asia, East Asia, Southeast Asia, Eastern Europe, Western Europe at Central Asia. Grabe, sa 6 na biyahe sa isang taon na pagkasya niyang puntahan ang lahat ng kontinente. Masyado naman kayo mapag-isip ng hindi maganda, sabi ni, may sarcasm si Kuya Jay. Tapos duda pa kayo na malapit na kamag-anak ito. Oh my God! Isa nga pala to sa nabanggit ni Queen Boljakera sa live niya. Kamag-anak di umano ng First Lady ito. So, gasolito rin ang height kaya nito. Parang malaking babae. Malaking babae kaya o gasolito? Baka lahi nila ang talagang petite. Ano ba naman kayo? Si speaker nga, mahigit din 1 billion ang travel. Oh my God, pati pala si Tambaluslos nakaladkad din. Mahigit 1 billion din ang travel allowance, di po ba? Kamag-anak ni Presidente yon. Paano naman yung kaanak ni Madam? Hindi ba pwede? Para tayo naman, sumusobra na daw tayo sa pagko-question. Ang kumu-question po kasi dito ay si Senator Raffy Tulfo. Eto
sa kanilang budget hearing. Kuting, walang hiya. Oh, okay. May picture si Tamba together with Tony Loizaga. Diba? Yan. Nakaupo silang dalawa. DNR Secretary Yul Loizaga burns, oh my God, sinunog. Nagsunog ng 1.1 billion. Sabi ng article. She burned 1.5 billion. Oh, kinastigo ni Senator Raffy Tulfo ang madalas na pagbiyahe sa ibang bansa ni DNR Secretary Tony Yul Loizaga. Niyanig ng aligasyon ng madalas na paglalakbay at korupsyon ang department. Hindi ko narinig na may Oh, wait. After Gina Lopez, may narinig akong corruption saan. Namatay kasi si Gina Lopez dati. Di ba DNR Secretary yon? After nun, may mga nakarating na sa amin na mga chikang corruption sa DENR. Tapos ngayon parang mas malala. Ayon sa insider information, sinabi ni Senator Raffy Tulfo na tumulak sa DNR si Maria Antonia Tony blah 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 yada. Ayan. So this is between una Tony Loizaga and Raffy Tulfo ngayon. Tony Loizaga versus people of the Philippines. Binalita kaya ng media ito. Nag-scroll ako ng bongga. Wala wala ko nakita. Picture lang ni Tamba, O sabi nga, wow, jet setter yarn. Ay, parang si Kuting jet setter din. Yan ang sinasabi, Kuting. Kung anong pinagagawa mo, malamang gagawin din ng mga subordinates ng mga tao mo. Ay, biyahe ka ng biyahe kaya ka nataguri ang Ferdinand Magellan Jr. Daig mo pa ang great navigator noong araw. Bumiyahe ka ng bumiyahe, ayan, bumabiyahe rin. At ano na pala? Natigil ba ang deforestation? Yumaman ba tayo sa mining? Ano ang return on investment ng 1.1 billion na gastos na yan? Were they really necessary? Importante baga talagang bumiyahe? Kinakailangan bagang talaga? Makakalbo baga ang kagubatan? Wala baga tayo makukuha mga nickel, manganese, golds kung hindi siya babiyahe, and kung ano pa mga precious metals and minerals na meron ang lupa ng Pilipinas. Ano ang kanyang mga ibinabiyahe at bakit ganun kagastos? O ano ang kanyang nag-present ba siya ng report? Sa aking 6 na beses na pagbiyahe within a year, kahit 1.1 billion ang aking naubos, nakapagbenta naman ako ng seedlings ng mangga, yes, sa Southeast Asia, sa Anemica, nakapag-transact ako ng billion din na ibenta ko ang mga ano natin, ng ating mga precious metals. Ganun ba? Trabaho ba yun yan? Bakit parang ang mga secretaries ni Kuting parang walang gumagawa ng tama? Parang si VP Sara lang ang matino. Si VP Sara nga binanggit ko kanina, di ba? 125 million ang di umanay ginastos niya last year within 11 days. Na kaya niya inubos yon kasi patapos na ang fiscal year. Pag hindi inubos, ibabalik sa kaban ng bayan. So gamitin na kaagad. 'Di ba? At kapag mabilis ang paggamit at pag-alagak ng pera sa kung saan-saan, ibig sabihin alam niya ang kanyang ginagawa. That was just 125 million. Ito 1.1 billion. Ano ang dapat gawin ni Kuting? Mukhang maliit na tao. Ay, baka kamag-anak nga talaga ni Ma'am Shi. Si Tamba, laking tao, laki rin ng siya, no? Ano ang dapat gawin ni Kuting sa mga appointees niya na ganito? Sipain. Alam ko na ang mangyayari mga ate at kuya. Would you agree with me? Kunwari, magbabakasyon, maglalaan ng, di ba ganun yung mga secretaries ni Kuting at mga appointees na involved sa controversy. Kunwari, magwe-wellness leave. Ano bang ginawa ni, parang nag-wellness leave nagpa-opera nga daw, di ba? Si Tambakulaw. Ayan, Boying. And then yung ang asawa ng hipo ng Pukelya sa Thailand. At kung sino si Frasco, nag-wellness leave din, di ba, no, na-involve sa controversy. Baka ganito rin ang gawin nito. Magli-leave, sasabihin maglalaan ng oras ng, di ba? Maglalaan lang ng oras sa kanyang pamilya, ganyan. Maraming masyadong napagod sa trabaho. And then bigla na lang
well, baka ipag-resignin din ni Kuting. Baka mag-resign na rin kasi makakaladkad si Kuting sa kahihiyan. And then eventually, i-appoint ulit sa iba namang posisyon. Kasi kapag tuluyang tinanggal sa pwesto, baka kumanta. Agree ba kayo? Baka kumanta laban kay Kuting or kay Ahas. Alam na natin ang, well, base sa mga nagwe-wellness leave ng mga appointees si Kuting, ganun ang nangyayari. Ibinabalik ulit out of utang na loob or baka takot ibulgar ang kapalpakan. I-comment nyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.